Ang kaminyoon, wala gyud tay subject ani. Nabago ni subject sa pag-eskwela nato, sa elementary, sa prep, sa high school, sa college, nabago about kaminyoon gud nga subject wa gyud, di ba? Diso tagsud kaminyoon nga wa gyud ta katuon ana, no? Diso tagsud sa kaminyoon ditso ra gyud ta. So, in fact ako dugay kay kong naminyo. Akong edad naminyo ko 30. Kay nahadlo ko nga magminyo. Kay ang akong mga barkada sagol na ibuotan, na maldito, na adik-adik, na reliyoso, na tiguang, na batanon sa diha nga naka-decide akong magminyo, nalanghid gos ako ang barkada katong mga adik-adik. Siyo man ang mga tawagay ang mga adik-adik na mga barkada sa una. Siyo, magminyo na ko siyo. Minyo na ka siyo. Ko kamuray ka mao. Unsay hebaw ba ka siyo unsay kalainan sa marriage ug sa fairy tale? Usa man siyo. Unsa man ang fairy tale nga igsuon di ba kanang istorya sa libro kanang gugma-gugma? Unsay sugod anang fairy tale? Once upon a time, unya mo enog, and they live happily ever after. Ko anya ang marriage relation unsa man ang kaminyoon siyo? O mag-una siyo ang they live happily once upon a time. Hala, kuya ko di ana kaminyoon. And they live happily once upon a time kani adro kalipay karon dili na. Nisamot ko karlok magsuon sa dihang gipon anong istorya. Kaya kadungog ato siyo katong istorya sa magtiayon siyo nga nag-celebrate og kanang silver anniversary. Pila ka tuig ng silver anniversary mga isuon? 25 siya. Nganong ratio? Na ay magtiayon siyo nag-celebrate og silver anniversary. 25 years na sila sa ilang kaminyoon. Pag breakfast nila siyo nagkilak-kilak bitaw ng bana siyo. Di ingon ang asawa, "Ano hilak-hilak magkadiha dong?" Silver anniversary ro na to. 25 years na tang minyo. Ano hilak-hilak man kaniya? Sabi maghilakan. Usa daw na kay nom-nom magkuday. So, may namduman nimo. Katong uyab pa ta, katong nagdata niya, nasakpan tang papa nimo, nagitiunan ko pistola, gipapili ko, pagkaslan bati ka o mapriso ko 25 ka tuig. May pag nagpapriso lang kuda kagawas naman ta kuro. Ano ni sabot ko kanlok mga isuon? Usa gud ay kaminyo onoy. Gipunan pag yung last na lang silver anniversary gihapon. 1 month before sa silver anniversary magtiayon, naglambing-lambing ang asawa. Siya, darling, next month ba? Pag silver anniversary naman dito, darling. O sa iplanon mo, darling, inig silver anniversary na to. Yung nagbana, magdanpunti ka, darling. So, sa kaisla nga, wag-iwilaing tao nga makaanto, darling. Kasi, nag-asawa siya, sweet sa di mo, darling. Sweet sa di mo, darling. Ya, darling, kung mag-golden anniversary na ta, darling, mag-50 years na tao, sa may mo plano. Siya, duaw, ka dito. But, samot ko ganlog may soon mo tunugay ko naminyo edad ako 30 pero karon mag 32 years na may karong October 31 years na may soon kay 1992 mami naminyo in fact pag silver anniversary na mo giguest minimum senior Daddy Silva kailan mo Monsignor Daddy Silva Trinidad Silva pag ison ni aning pagdipaking sa naman sa TV mas ni iyaming giguest pag silver anniversary na mo ni Father Daddy Silva Monsignor na naron kat naaman si segment dito ang kanang kadiyot lang iniguman siyang misa sa TV ngari man siya og misa kagsagaran sa kanang Daughters of St. Paul iyaming giguest pag silver anniversary na mo tong timing kay Sunday iyaming gipa-share unsay among mga experiences sa among married life for 25 years nya akong gi-share unsa ang mga experiences nya kami karon nga igsuon 32 years na mi karong October 8 so sa almost 32 years na mo kami niyon sa akong asawa akong na-prove nga katong gipang istorya sa akong mga barkada tinuod pero tinuod sa mga magtiayon nga wala ang Ginoo sa sentro sa relasyon amen. Pero dili tinuod natong mga couples for Christ. Amen? Nga naman, kay kita mga couples for Christ, ang sentro sa atong relasyon, mao man ang Ginoo. So, dili to tinuod para nato. Amen? Pagpakan na itong Ginoo, mga igsoon, praise the Lord. In fact niya, itagaan tayo kagayunan, MER1 pa lang ni, napay MER2, napay parting daghana na itong teaching. So, kanindot na itong couples for Christ. In fact, karon ang atong talk number 1, serving God through Christian marriage. Pagalagad sa Dios pinaagi or diha sa Kristohanon nga kaminyoon.
Pag ganindot, no? Huwag ta kaagi ning tapi ka sa nag-eskwela pa ta. Huwag ta kaagi ani. So, Christian marriage mga igsoon is God's plan. Plano na sa Dios ang kaminyoon, dili na sulagma. Nasa Genesis chapter 1, ang plano sa Dios sa katawhan. Chapter 1 verse 27, God created man in His image, and the divine image He created him, male and female He created them. So sa Genesis 1, ang Ginoo nag-create og tao, sumala sa iyang imahen, sumala sa iyang dagway. Unya, babae og laki. Genesis pagka 28. God blessed them, saying, be fertile and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all the living things that move on the earth. Primero, si Adan dato'y himo sa Ginoo gikas lapok. Unya, nagkusmod-kusmod man sa Adan. Wa man malipay nga sirang usa, sige maghinuktok yung Ginoo ya kun ito hana. Sira mong usa, ngitag kauban mo tong pagtuog ni Adan, iyang gikuha gusok si Adan, unya iyang himong babae. Pagmatang Adan nakapanaghoy si Adan. Dili ni kanang sulagba magisuon apil is plano sa Ginoo. Pero naay komedya mo komedya niya ako sa bulan ni gyud. Ang si Adan original gikas lapok niya, si Iba ang mga babae gikan sa gusok sa lalaki na ay nag-away banag asawa. Iyang giingnan niya asawa, ikaw asawa ra ka. Ay paghawd-hawd dinis panimalay. Kay kaming mga laki, kaming mga bana, kami mo'y original gikan mis lapok, kami mga laki, so kami hawd sa panimalay. Kamo mga asawa gikan ramos among gusok. Yan naamang sila'y anak in taon nga medyo respect lang ha sa nang kuan kanang hinayon man ilang anak. Naglibog ilang anak na hinayon ngon. Ang laki gikan sa sa lapok, ang babae gikan sa gusok. Ako di ay pa unsa day ko pa. Gusok day ko nga nakalapok. joke na magiso no. So God's plan, plano sa Dios, buhaton tang tao niya mo-multiply mo para lukpa ang kalibutan. Kamoy mo dumala sa mga isda sa kadagatan, sa mga langgam sa kahanginan o sa tanan nga mga living things that move on the earth. So plano gina sa Ginoo. Pero naay mga misconceptions mga igsoon sa kaminyoon. Daghan na tong mga nagminyo tungod lang kay gusto tang mo satisfy sa atong kaugalingong plano, dili plano sa Ginoo o sa atong desire. Ngano man, daghan kay naminyo karon, in fact karon perting hot kayong issue ang divorce. Diba? Ano man, lain man og pagtan-aw ang tao sa kaminyoon. Kay daghan kaminyoon ron nga failure mo na sa gidapigan sa mga pro divorce. Pero ang simbahan, mga relihiyoso, ni protektar sa nga walay divorce, no? Ano man, daghan mga kaminyoon nga naminyo lang tungod dili pag-fulfill sa plano sa Ginoo, kung dili pag-fulfill kung unsay ilang gustong mahitabo. Daghang kay naminyo nga tungod lang kay mingaw kaayo. Sa uyab pa, perting mingawa. Kung dili gani makuyog ang uyab, wa gyud lami ang kinabuhi. Muna nga gusto na lang yung pakaslan parang magsigig kuyog. Di ba? Daghan na oy. Nya daghan sang giminyuan sa una pakaslan man ka kung lingin ang buwan. Karon pakaslan kay nilingin namang tiyan. So, daghan nga nagkasal na minyo nga dili gyud kabubuton, dili gyud pinagi sa gugma, tungod lang kay pag-fulfill, pag-satisfy sa ilang kaugalingong plano o desires. Muna mga misconception sa kaminyoon. Pero mga igsoon, ang kaminyoon plano gyud na sa Dios. Christian marriage is at the very center of God's plan for mankind. Ang kaminyoon sentro gyud na sa plano sa Ginoo sa katawhan. So, ang atong bukasyon isip Kristiyano mga igsoon is to know, o sa bukasyon nato isip Kristiyano, pag-ila, paghigugma, o pag-alagad sa Dios. So, na-created ta, gihimo ta, aron makaila ta sa Dios, nga mo'y nag-create nato, aron higugmaon nato ang Dios, nga mo'y nagbuhat nato, o atong alagaran ang Dios, nga mo'y nagbuhat nato. Amen? So, kung sa atong bukasyon, isip Kristiyanos, mga igsoon, una, to know God, pag-ila sa Ginoo, ikaduha,
To love God, pagigugma sa Dios, o ikatulo, to serve God, pag-alagad sa Dios. So, we are men, muna nga, diha, unsaon man na daw pag-alagad sa Dios, kung walay, dili ta mo multiply. Unsaon daw pag-alagad sa Dios, ipinaagi sa iyang mga binuhat, sa iyang mga tao nga parehas po nato. Muna nga, kita mga igsoon, we are men and women for others. So, atong usas atong mga obligasyones, mo ang pag-build sa simbahan, diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Pag-build sa simbahan, diha sa mga kabos. Dili lang kabos kwarta, kundi kabos sa relasyon sa Ginoo. Amen? Pagpakan na itong Ginoo diha, mga igsoon, no? Ang house, building na mo guna siya. Ang atong i-build, dili ang balay, kay daghan karong balay, daghan karong balay nga, perting nindot ang structure naman ang balay. Nindot kay pagka-design, nindot kay pintal, nindot kayong pagkabuhat, pero ang home, ang panimalay nga nagpuyo, nagkayamukat, nagkaguliyang. Amen? So, mas may pagani nga, nagpuyo tagbalay nga hapit na matumba, gubao na kaayo, pero ang nagpuyo, ang home, ang panimalay, malinaon o malipayon. Amen? Pagpaka na itong Ginoo, mga igsoon, diha. Pero nanay mga babag, mga igsoon, pag-alagad. Sama na usa sa mga babag, preoccupied kita sa itong trabaho, busy kita sa itong trabaho, busy kita sa itong personal nga mga damgos, kinabuhi, okay man ang damgo, manikamot man ta, mo trabaho man ta kay, ugwa pa sa manarbaho, for example, ugwa pa ko manarbaho, wa pa ta mangitag kwarta, makaabot ka ko diri ron, kamahal na skrudo, di ba? So kaabot ka mo diri ron, nakatay ikabayad anis pagkaon ko atay kwarta. Naagya po na paningkamot may igsoon para magkakwarta ta. Pero dili ato kalimtan, siguroon gyud nato ang paningkamot para sa Ginoo may igsoon. Amen. So obstacle sa atong pag-serve kay preoccupied kita nga atong panahon, gihurot na lang nato sa ato ang trabaho, overtime dito, buntagay hasta Domingo, wa na tay panahon o niya personal nga pursot. Una nga nay asawa, nasuko na lang siyang bana, tungod ni Ernie Baron. Kaya niingo mas Ernie Baron, ating lagay ng panahon. Inyong lingkod, Ernie Baron. Okay, kung nay asawa, bypass Ernie Baron, napay lagay na ipanahon. Akong bana, nagdako lang lagay, wadyo ipanahon. No? So, preoccupied kita with work, personal pursuit. No time and ability to serve God. Lain nga obstacle ng igsoon. Multiple, Gani ha, karing usa, preoccupied kita with work, personal pursuit, etc. Wa tay time para sa pag-serve sa God. Pero karisad, lain po rin, obstacle, nasobraan po ta sa pag-alagad. Ato panahon to na lang po simbahan. Tingali daghan taga-kitaan po anak, no? Nga wanay panahon sa pamilya. Kay, ang mama or ang papa, to na lang, hapit na lang ito lang matuog sa kumbinto. Maray panahon, no? So, obstacle niya po na mga igsoon. We may end up neglecting the most important task given to us to serve God through our marriage. Pabitaw, ako mga igsoon, hilig kay ko, suod kay ko mga pare. Sa ulitaw pa ko, ganahan kay ko makigsuod og mga pare. In fact, kana si Anheng Monsignor Rudy Villanueva, kung kailan mo ni Monsignor Rudy Villanueva, lubong niya ron sa 4. Genius manas music. Ganahan nagyud kay ko, usa na sa nag-train ako sa music. Usa na sa chaplain pa siya sa Lasal sa Toledo at Las Mining. Gikan pa sa choir nga iyang choir sa SMDC Lasal, apil nako unya gikan pa sa iyahang as a member lang sa choir, nahimo kong did body siyang sarswila katong musical drama nga way labod nya pagkasunod dapunan ako manwan kanang wagi role gud gilain igor man syagit og tuaras siya. Yo, did body ko. Pero pag katong yang play nga ang Mikado, na-promote ko, na-ditso ko pagka-leading man. So, hilig kay kong mga pare. Kuyog-kuyog ko nga ko matuog sa kumbinto. Katong pare dito sa Toledo, so na, assistant ni Aning Padre Parking, suod sa kain ako. Pero, daghan kayo kong mga suod nga pare. Muta nga, katong usas mga pare, nga suod kain ako, mahibong ko, nga ini kagabi mag-practice may drama to sa kang Monsignor Rudy Villanueva, nya kauban niya itong paria, di lang konsultingan. Ilighuman sa practice, sige, o sa di pa may practice, magsige siya ka-late. Kay mga tog sa sangi, spilditi. O niya, ilighuman sa practice, ganahan mo kong istorya pare, sige sa istorya niya, wa siya kalipay. Pero mila siya nag-goal kay ba siya.
Ingon siya, abin na mo ba no? Akong plano ba mularga kong states, may eskwela ko, niya, magminyo ko. Kaya di magunin ako, plano nga magpare, napugos na kong mama. So, sige may iso-isurya, ingon siya, ikaw ba'y, parion mo ka ba'y? Parion ka, may pag magpare ka. Iko, kunya, gusto mo sa kumagminyo rin, gusto ka, ako'y pulinin mo din, sige ginutok. My point is, igo na riba. We may end up neglecting the most important task given to us to serve God through our marriage. So, kita, gipili man nato as bukasyon na magminyo. Diba? Ila, gipili nila ang pagkapari. Musa na ilang gipakaslan. So, dili lang kitang tanan magpari para ta makaserve ni God. Amen? Pwede nga minyo ta, makaserve ta ni God. Diba? Sa Purpose for Christ, nakaserve ta. Amen? Mubitaw nga, sa una, dili ko again sa liminister. Kay liminister man ko, pag minyo na mo, 1992, pagka 1993, appeal na yun ko liminister. Liminister, 1995, appeal ko Purpose for Christ. Appeal ko liminister, pero before, nga nung appeal mo ko Purpose for Christ, ka liminister naman ako. Trabaho ko sa una, wala pa 5 days. Wala pa 5 days work week. Kuan pa, 6 days pa. Monday to Saturday. Unya, inig ka, Domingo, wa pag yung ko'y times, pamilya, kayo to ako sa bukid. Nag-serve ko sa Holy Cross, 56 chapels ang Holy Cross, 11 chapels anak bukid. Bukid, na ibog na toong, kanang pamutan, pating lagyo So to ako dito, ingon ko na akong asawa pa. Imo, kanang wala makay time rin na mo pa. Oy, nya, gagmay pa nga mga anak ato. Ako ingnan akong asawa, ma, ay, iluging Ginoo. Di ikitagihan ako, Ginoo ba ya? Muna yung sahay, ato bang murag nahimong abuse as married couple nga nag-serve sa simbahan, nga atong ingnon ng atong asawa, atong mga anak, nga ayong iluging Ginoo. Pero later, nakarealize ko, manong nagminyo man ko, ako lang di ay i-abandon na akong pamilya kaya ni-serve ko. Ay, pag nagpare na lang ko, correct, sakto. Kung nangako ko alagad naman gid is Ginoo nga ko. Ay, karon nagminyo-minyo ko man ko niya ako lang din biyaan akong pamilya para pag-alagad. So, naka-realize ko may suon, aside from being a minister, ni suon may Purpose for Christ pagka 1995. Nga naman, kaya ang Purpose for Christ, pwede matang makaserve ni God nga whole family. Amen? Pagpaka na ito Ginoo ko. Diba? Karon no, nagkuyog mata, kuyog. Karon, ako mga to, kuyog yun ako misis. Karon lang mo kuyog kay gisakitan mas tuhod. Ako pahuway. So, muna, brothers and sisters, obstacle sa pag-serve, usahay, kani, man-neglected na to, ang pinaka-importante nga task, nga gihatag sa Ginoo na to, isip married couple, na to serve God through our marriages. So, pwede tayo mag-serve. Grabe gani, atong service room, segment ayo. Indot pa, igo pa. Ano man, kami ron, ako misis, sagaran sa akong tok, lagyo man. Nya, kuyog mi. Kan magbiyahe, usay, madto migsambuan, madto dito sa norte, lagyo kayo. Tag-upat ko na ka-oras biyahe, anak. Nagsakyanan. So, upat may ka-oras mag-istorya pa daw nga to. Upat sad ka-oras balik. Kada ko anang banding-banding. Diba? Naka-serve pa ta sa Ginoo through our brothers and sisters, niya nagabanding pa ta sa magtiayon. Nag-gets na to unsa kanindot kita nga Purpose for Christ, nga mga couples, nga mag-serve ta sa Ginoo together with our partners, together with our children. Among anak karon, ang youngest maoy chapter head sa Youth for Christ sa Lapu-Lapu. Oh, so whole family ang mag-serve. So, muna sa brothers and sisters, pero dili nato i-neglect ang atong pamilya kay tuara lang sa tangnaw nato sa pag-serve. Dapat ato unahon siguroon, pwede ta mag-serve sa Ginoo diha kuyog sa atong pamilya. Amen? Pagpakan nato Ginoo mga ito sa praise the Lord, no? So, kini, on the simple reality that we can serve God right in our marriage and family life. In fact, one of the most important things God expects of us is to build strong marriages and families for Christ. Uni ang ako ang among family, no? Karing kuan more mo ang youngest karing babae. Mo youngest na mo karing
Mo na siya sa sector head dito sa North 3 sa Youth for Christ. Amo ang tunga-tunga, mechanical engineer, kanilang duha, o katong eldest na mo, pulos na sila mga psychologist. Yang husband, psychologist gihapon. Nya, akong wife, o nya kato mo, youngest na mo, karing pinakadaplihanan. Youngest na gunahuna ba? No? So, build strong marriages and families for Christ. So, pwede kang makaserve gihapon sa Ginoo uban sa ato ang pamilya, mga igsoon. We can begin serving God through our marriage by beginning to understand His plan and how we fit in that plan. So, usahay, di mo ko kasabot unsay plano sa Ginoo. So, kinahanglan gyud magtuon jud ta, mo discern jud ta unsay plano sa Ginoo, asa ta mo fit ang atong pamilya diha sa plano sa Ginoo. Una, the family is God's plan for the human race. Sa Genesis 2 verses 18 and 24, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. Dili maayo nga mag-inusara ning tawhana. I will make a suitable partner for him." So manay kung iyon ganiha nga gihimo niya si Eva para maparis ni Adan. Then that is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one body. So God's plan for the family. Then living a true Christian family, being part of God's family. God's plan depends on how we live our marriage and family lives. So muna nga plano na nas Ginoo. Pero kita mo panday ana, for example, akong pag-umangkon pinangga kay nako. Dili ka afford ang iyang mama ug papa pagpa-eskwela kay pobre kay sila. Akong gida diri sa mo address Lapu-Lapu. Dungan mig akong gipa-eskwela, dungan mig pamahaw, dungan mig lakaw kay nagtuo ko nga may eskwela siya. Lakturo na tong istorya. Wa ka graduate kay wa day sulod-sulod sa klase. Kunya naminyo, nag-anak og 4 ka buok, nagkalisod-lisod ka way tarong trabaho, na disgrasya pa, hangtod nga nagka problema na kayang pamilya, nisud nas bisyo, nagadik-adik, gitiksan ako sa asawa. Tiyo, palihog kog tambag ganing imong pag-umangkon kay hapit nagisudlan ta ng bisyo. Engko palihog kog panikamuti day og ares Lapu-Lapu. Tinuod na abot sa Lapu-Lapu gabi na, sigan kay mata, may na kay hingos-hingos. May kay hingos-hingos. Pero paminawa mga igsoon, pagka-logical kini daing magadik-adik, pagka-sharp daing utok, may kay di malupig og lalis. Pero paminawa ang iyang punto. I'm sure makarelate ko mo, namoy kaila nga sa kung saan na to tambag, mulusot yun. Awa ang iyang punto siya. Tiyo, kung tinuod pa ng Ginoo tiyo, nga Ginoo siya sa gugma. Paminawa mga igsoon. Kung tinuod pa ng Ginoo tiyo, nga Ginoo siya sa gugma, unya gamhanan siya tiyo, maghigugma day siya, magtanaw na ko ron nga na-adik. Kung tinuod pa ng Ginoo tiyo, nga Ginoo siya sa gugma, niya gamhanan, pinakagamhanan tiyo, may gugma day siya magtanaw sa kong pamilya ron nga nagkaguliyang, nagkawatak-watak. Ang yang punto mga igsoon, which is very logical. If God is a loving God, and if God is a powerful God, who can create something from nothing, gibuhi maging niya sa Lazaro, nga patay nag-upat ka adlaw, gibuhi maging ang anak sa byuda, anak sa centurion, gibuhi maging niya, mag-create maging siya something from nothing, siya pa ba kahapuno, nga gi-create na sa Ginoo, nga dili pwedeng buhatos Ginoong buotan, nga dili pwedeng buhatos Ginoong magmalampuson, maghayahay, ang iya pa ba kakunong pamilya, nga gi-create na-created na siya anak upat ka buok, nga dili pwedeng buhaton sa Ginoo nga gamahanan ug mahigugmaon, nga dili pwedeng buhaton sa Ginoo nga magmalinaon ug malipayon, magharuhay, kanang magkalisod-lisod man, nga powerful man ka Ginoo, mahigugmaon man ka Ginoo, lisura to bagon. Di ba? Sharp kayo, logic. Lisura bitang tubagon, pero mas sharp ang Holy Spirit ng igsoon. Nga naman, kung sa itubag na ko, instantly, ako giingnan. Dong, kaning mong gisulti na ko ron. Kaning imong gisulti na ko ron. Gihimong instrumentos Ginoo para makasabot po ko sa iyang plano. So, sa may plano sa Ginoo, Iko, dong, di ba nahigugma ko nimo?
Kamatuoran nga higugma ko nimo dong gikuha ti kas inyo kay di ka pa eskwela imo ginikanan, gidati kas balay kay tungo sa kung gugma nimo plano na ko dong nga mahimo kang successful in someday. Nga makahuman kag eskwela ron hayahay imo kinabuhi someday. Lahat pata sa kong plano dong kay nahigugma ko nimo. Pero dili man pwede dong. Dili pwede dong nga ako'y musod sa imong classroom para mo'y maminaw sa imong maestro. Correct sakto. Dili pwede dong nga ako'y musod sa imong classroom para mo'y ma-answer sa imong exam, mo'y mupasar sa imong assignment, mupasar para nimo. Pero mangutana kay nahigugma ba ko nimo? Dili natin yan, di ka pangutana. Kay nakita na sa akong pagsuporta nimo, pero naa kay buhaton. Correct sakto, mga igsoon. So, malimot nga ang plano sa Ginoo, do we believe, brothers and sisters, that God is the greatest architect? Kamo, kita na rin. Ito utang ang Ginoo po yung pinakamayang arkitekto? Hinay lagi, mura lang nagduha-duha. And do we believe that God is the architect and the planner of our lives and our families? Yes. Puro kung tinuod pa ng atong gituhuan. Ngayon daghang magikinabuhi, daghang tao maroon purting batias kinabuhi, daghang maging pamilya ron nagkaguliyang. Kung tinuod pa ang Ginoo mo nagplano, anak. Kung tinuod pa ang Ginoo mo pinakamaing mo plano. Yes, it's true, brothers and sisters. Malimot nga tinuod nga ang Ginoo mo pinakamaing arkitekto. Siya nagplano sa itong kinabuhi o katong pamilya. But we are the carpenters. Amen? Parehara bang mapaplano tagbalay? Top notch sir sa board exam, architect number 1. Nindot kayo plano sa architect number 1 sa board exam. Nindot kayong design sa atong balay. Ang dapat, ang quintal, pwede ninduta. Pero atong panday og tawo nga wa gani kibaw sa katasan ng 1 cm. Di ka bang mogamit og tunton eskwela kun magkamuritsing tong balay kisa man tong sa architect o sa panday? Sa panday, dili sa architect. So mo sa tong kinabuhi, mo sa tong pamilya mga igsoon, God is the architect of our lives and our families, but we are the carpenters. Amen? So mo na mga igsoon, ang atong pamilya, tinuod nindot ang plano sa Ginoo. Kay unya kay siya pinakamayong plano, but nagdepende na. God's plan depends on how we live our marriage and family lives. Amen? So, kung nagkagulihan na itong pamilya, itong balay, di na sa Ginoo. Kundi sa na to. Amen? Muna magtuon, Diyod. Pagpakan na ito Ginoo mga igsoon. So, the family is the basic unit of the church. From families come the future generation of people. So, muna nga, diha sa pamilya, muna siya basic unit of the church. Unya, gikan sa pamilya, makakreate future generations of people of God. Muna sa CFC, musuporta sa atong Paris life by simply strengthening families in the CFC. Then, successful family life administration is considered an essential qualification for serving in the church. So, dili ta murag sukwahi kayo murag lisod kayong tanawon kung ni-serve ta sa simbahan pero atong napasagdan ng atong pamilya. Amen? Muna, daghang kayong mga anak nga kung atong invite-on o daghang bagong couple kung invite-on na to sa ato ang community o invite-on pagpaserve sa simbahan, mga hadlok na phobia kay naka-experience man sila ng ilang ginikanan, wala si ilaha pirmi. Mailang dito sa gawas, mailang dito sa simbahan, pero ignanas pamilya, guba. Muna mga igsoon, successful family life administration is considered an essential qualification for serving God. Muna ito ginapanikamutan pag-build ng ato ang pamilya. In 1 Timothy chapter 3 verse 4 to 5, he must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Amen? Next, what God wants of us is a solid, strong home and family. Kung sa gusto sa Dios para nato, ang gusto sa Dios nato nga solid, ligon. Ligon nga panimalay og pamilya.
Nga ang atong panimalay, ang atong pamilya, mahimong light to the world, mahimong kahayag sa kalibutan. Being a light to the world, we need to lead men and women of God both at home and outside the home. Dili lang sa gawas. It's either way, magod. Naiuban nga, nindot kayo, may kag-relasyon dito sa gawas, active kay sa gawas, pero regular sa balay, pero tinggo buta. Bumitaw, kabantay mo mga igsoon. Kung makakita tag family ba, kailangan mo na magsuon. Kita tag magsuon or pamilya, nga suod kayo, magkinataw-anay, maghamag, mag-istoryahay, kanang close yung kayo ba? Suod kayo. Kung sa may ito'y katawag na, di ba makaingunta nga, hala, kasuod anang pamilya ha, oy. Hala, kasuod anang magsuuna, oy. Moraragyod sila. Ano sa'y tawag na to? Ha? Ano sa'y itong i-relate? Ano sa'y itong panag-ingnan? Kung suod ang pamilya, kung suod ang magsuon, may ngunita, kasuod ang magsuuna, kasuod ang pamilya ha, moraragyod sila. Barkada, correct. Nga nung maingon man ta, nga ang suod nga magsuon, ang suod nga pamilya, murag barkada. Nga naman. Kay atong nakita sa atong palibot nga ang barkada masuod pa kaysa pamilya. Correct, sakto. Kung atos barkada, why time? Bahalag buntagay. Why hurot-hurot ang istorya? Labi na ay basong gisingot. Why hurot-hurot ang istorya? Sige, kinatawanay, aligre kayo. Labi na, dito ka nang maginibtanay o uban. Uban niya? Mag-isikot o kinabuhi sila yung tao. Bisag, buntagay, why human-human? Magkinatawanay, Pero di ka buot sa balay. Labi na, why loto? Pero wala sa maglungag yan. Maroset, pero dito sa barkada, sister, di ba ba ka sister? Si Kuan ba? Siya man din ko sister, no? Ay langas, sister, ay langas. Pero kabot sa balay, perte pamalikas. Nga ako, naghipos na maghigdaan pa. Nagdahan pa siya. Maroset, ang baba, nagpisting niya ba? Muna, nga kung makakita tag pamilya, nga close, kung makakita tag magsuon, nga close, suod, inunay na to nga, kasuod ng pamilya ha, oy, kasuod na magsuon na, oy, moraragod sila barkada. Kay atong nakita sa atong palibot, nga ang barkada masuod kay sa pamilya. Amen? Which is part of our journey, part of our task as Corpus for Christ, nga ato nang balihon. Amen? Atong ibalik sa unsay ideal, nga mas close ang pamilya kaysa barkada. Mas mag-istoryahay ang pamilya kaysa barkada. Amen? Mahimo na nato, mga brothers and sisters, sugdan na to sa atong pamilya. Amen? Pagpakan itong ginawa mga igsoon, praise the Lord. Being witnesses to others is our Christian family life. CFC way of life. There is a sharing of life, authentic Christian way. Being witnesses to others as our Christian family life. Mubitaw nga, dito sa katong moral recovery program sa mga men in uniform, dito sa Lapu-Lapu, during the time nga si Irap Mudagan pa o Vice President, dugay na ni, gigrouping ang mga men in uniform, dito. Niya, ang mga dagkog ranggo mo i-assign sa ako, ang grouping. Sir, magdagko kayo, mga hippie, mo i-assign ako. Grabe kayo ang mga sarcastic, ba, kalabira bata, pagkaya ko itong time, Siya, Brad, kung nianataan ni Brad, nianataan ni sa paras Ginoo, Brad, kanang, biya natas bisyo, Brad, biya natas bisyo. Iko, wak man nagidili ang inom, sir, ako sa gisakyan, ko, wak man nagidili ang inom, sir. In fact, ang first miracle gibuhat ni Jesus sa kasal sa Kana, ang tubig, ilang himong bino, niya, nag-iinom sila, sir. Oh, so, wak nagidili nga, di na sa ang inom, sir. Alipay kayo, ito siya. Pero ang kalahi mo sa Ginoo o sa tao, sir, kay ang Ginoo, ang tubig, yung himong bino. Ang tao, ang bino, tinubigon, mo na tuglala. Muna nga, bisag hubog na kayo, lalak, naghihapon. Ini pa uli, usa ka abanti, duha ka atras. Para mauli, atras lagsige. Isa-usa og subay sidan, makanal magyud, lasubay, las kanal. Dili, Brad. Katong usasad ka hipik. Dili, Brad. Dili na, Brad.
ang babae, Brad, babae. Kung kita daas ranggo, Brad, ako kita ati posisyon, daghanang manintal, Brad. Nya imong balibaran, Brad, hingan lang kag bayot. Dito na ko ni serious, ingko bitaw, sir. Tinuod man na. Mo bitaw, sir, nga kung na ay tao nga magdag hunting knife o magdag pusil, ayaw ging na, sir nga, atubangon ka. Ayaw ging na, sir nga, Brad, anyari ko po sila, Brad. Anyari ko dong gaba, Brad. Pag pre-over, mag-permitin ko na ta, Brad. Mag-pre-overan na natin ka. No, gamitan ang imong armas. Pero, ang imong bisyo, pamabay, panugal, pagkapalahubog, pagkadik-adik, dili pwede nimong gamito ng armasa. Kay spiritual battle man na. When it comes to spiritual battle, we need spiritual weapon. Correct, sakto. Dili ka na imong armas. Di man pwede mo pabusilon imong bisyo. Ano, Pre, ano itong gibuhat ko, di ba? Ay, naikopol sa amo, Brad. Ang usasad, naikopol sa amo, Brad. Kanang, dito mag-prayer-meeting, mag-praise the Lord, hallelujah, hilak-hilak pa. Nag-ulis balay, pisting yawa, lupad ang plato, Brad. Which is correct, di ba? Ako san ko sakyan sa nako, tinuod bitaw ni imong giingon, sir, sakto bitaw na. O bitaw karon maglisod po mig kuan pang-imbitar og naa mi mga Christian Life program. Lutay ra sa kay manambong, sir. Tinuod man na, sir, kay daghan ko kay mga wa pa gipuy-an sa tinuod nga kinabuhi. Ang nakatunan ba? Pero pareha kong pare, sir. Dili mo ganit tanang pare buotan. Dili ka ato lang tanawon, sir, atong ipasaka. Dili gani si Jesus gani, sir, ha? 12 ragyod ka apostoles ang iyang personal nga gipili. Si Jesus, ha? Siya gi nagpersonal nga namili og 12 ka apostoles. Oy Pedro, biyahe pagpanagat, managat ang tao. Ikaw, Libay, o biyahe pagpanguprag buhes, managat ang tao. 12 ka buok personal gipili ni Jesus nga mahimong apostoles. Napa mo gani usang Judas nga siya pag ginipili ana. Kini pa ba kang mga pare nga ang uban ani nagpari lang kay na-indespair sa gugma? Ang uban na purgos ginikanan? Kini pa ba kang mga couples for Christ nga ang uban ani yes lang sa nautangan nila nga maikog? Correct sakto. So dili tanan nga religyoso ni appeal of religious organization, in fact dili tanan pare, in fact dili tanan apostoles. Buotan. Pero pwede ba, sir, maingon na ika nga na-graduate sa college, nagkapasar og board exam, wa manarbaho, nagpasinaw la sa lantay, di lang sa kumiskwela. Correct ba na? Nga tungod anang na-eskwela, unya nakahuman og kurso, niya wa gigamit ang gieskwelahan, nagpasinaw la sa lantay, di lang sa kumiskwela. Ayaw na tanawa. Kung dili tanawa na nagmalampuson sa pag-eskwela, ayaw nang wala gigamit ang ilang eskwelahan. In the same way, ay tanawa ng religious member of religious organization, wag gigamit ang ilang nakatunan para sa Ginoo. Kung dili tanawa ning pila ka libo mga tao, pila ka milyon nga nangausab ang kinabuhi tungod sa religious organization. Amen. Paano na itong Ginoo may isuon? Praise the Lord. So muna, going back, being witnesses to others is our Christian family life, CFC's way of life. There is a sharing of life. Ato yung i-share as couples for Christ. Ato ipakita nga dili wala ta masayop pag join sa atong community. Amen. Papaka na itong Ginoo mga isuon. Praise the Lord. Nabita ko ni istorya, kini istorbot na ni. Nag-angat ang usa ka chapter, nagkandak og Christian Life program si LP. Sakay siya og kanang jeep. Pag sakay niya jeep, gipitihan siya sa driver, gipiti siya sa driver. Pag sukli sa driver niya, kaya may conductor, driver naman ang nasukli, sobra ang sukli. Nga, couples for Christ to siya. Ingon din siya. Nag-ilog ang iyang hunahuna siya. Iuli, bago rin, dako-dako sa ni sobra ha. Sak, pagkapalit ang ganig bugas. Ano niya, mo-justify pa ginita siya. Ay, daghan mo siya. Tikasan mo po ni Rivera. Tikasan po ni, daghanan ng gitikasan. Di ko ni uli. Raymond, justify siya ba? But di daog jud ang iyahang konsensya. Ay, uli ko lang yun di. Di uli niya. Siya, oy, Brad, kanang sobra imong sukli, Brad. Ay, imong gisukli na ko, Brad. Ginobra, Brad. Ningon ang driver. Kibaw bito kong sobra na, Brad. Ako nagitoyo. Kay kibaw mo kung nagsi-LP mo ron yan. Nag-recruit mo. Ay, imong kasawa dito sa amo, gi-recruit ako kasawa.
Nga kay, o wa pa ni mo giuli, Brad, di gyud kumsod. Wa pa ni mo giuli sukli, Brad. Di gyud ko mo appeal. Being witnesses to others as Christian life, no fragmented type of Christian living. No, dili kay karon Kristiyanon, sunod dili naman, no? We begin to live our lives wholly for the Lord. We live our lives as Christians, both in and out of home, both in and beyond CFC activities. Dili lang sa atong CFC nga holy lang kita sa atong gathering, kundi bisag asa ta magigsuon. Nga inig dili kay naghinilakay ta didto inig prayer meeting, pero inigabot to sa merkado, usog itang inigpalit na to sa utanon atong hinahinayog butang promugaan para makalamang lang yung tagamay, no? So dili lang sud kun dili hangtod sa gawas mo igsoon. Our personal relationship in the family are lived out according to Christian values and ways. Kani lived out Christian values and ways. Nindot kay mo igsoon, ako na kuan ba? Lipay kay ko nga nas community nga atong na translate sa mga anak. Nanimba mi one time, nanimba mi sa Mabulo. Wa may magdungan sa among mga anak kay naami activity. Nag-abot lang mi sa Mabulo, so tagsa mi sakyanan. Pag human sa misa, yahay sa may gawas, nadugay og abot ang among mga anak, duha sila gog, among youngest to babae ug atong second na mong laki. Dugay sila naabot sa among tabutanan. Pag-abot namo, pag-abot dito sa among abutan, mura ko sakitan, naglagot ko. Kay pagtanaw na ko diri sa luyo sa sakyanan, sus dako makayaw garas, porti dako paspad ang garas diri kay nakabag-id dito sa parking lot sa simbahan sa Mabulo. Masuko unta ko sa kong anak. Pero pag istorya nila nga wa gyud kunoy nakakita pagkabag-id niya kay na-drive ako anak laki, pagkabag-id wa gyud nagaras pero dako pag damage ang iyahang ang abansa nga nagparking. Wa gyud pwede gyung sibatan sa akong mga anak. Wa mo gyud nakakita. Pwede gyung mulikay siya sa responsibility sa damage. Pero because of Christian values, ang gihimo sa akong mga anak, nagbutang og note, nagbutang og contact number. Kuntaka lang ko, sir, ma'am, mone og kuan. Okay, kamera mo shoulder aning. Pwedeng sibatan kay way nakakita, pwedeng likayan ang responsibility kay way nakita. But because na-instill sa mga anak ang Christian values, muna pinakanindot nga legacy nga atong mabilin sa atong mga anak. Amen? Ang values. So we love, honor, respect. Some enduring values such as obedience, love, honesty, courage, and faith are taught and lived out sa itong mga anak. Children are being raised to know, love, and serve God. Usap, kay ato man na siyang bukasyon, si Christian to know, love, and serve God, ato sa nang i-translate, ato sa nang ipabilin nga to sa itong mga anak ng Isoon. God is at the center of our home. Children are growing up to be obedient and respectful and humble. Our home and family become a source of blessing, enrichment, and strength for others. The home is a place to encounter God, to receive healing and encouragement, like an oasis in a desert. So our home is the base from where we do our evangelistic work. So, huwag yun na, magbase yun sa atong panimalay ang ato ang evangelistic nga trabaho sa gawas. So, conclusion, wow, nalipay, conclusion ka bro. Kung sa'y kalainan sa conclusion o sa opinion? Dili ta makasuod conclusion. Di ba? Conclusion. Pero pwede ta masuod kon opinion. Conclusion. The Lord's ideal for marriage is a lofty one. The Lord calls us to rededicate our marriages, our homes, and our families to Him. This weekend, open yourselves up to the power of the Holy Spirit so that you may receive what you need for your marriage. The Holy Spirit will help your marriage. Di na to ni kaya kung kita-kita lang mga brothers and sisters. We need the power of the Holy Spirit. Taliwala sa kalisod, sa mga hagit, sa mga pagbuli, sa mga karon o maminaw ka sa primero anti-divorce pa kay ka, pero maminaw ka sa explanation sa proof
mura kag madapod, uy, pagka mga maayo. Bisod kag timbang-timbang asa gyoy sakto nila. Kay paminawon mo portig yung liguna sa pagto. Ang ato ra gyud kinahanglan nga isuon mangayo rin ta guidance sa Holy Spirit nga di yun ta masilaan. Amen? So to end my sharing, I would like to share a last story. Na ay kana paborito kana istorya kato bang pamilya nga ni adtos Balamban nga nahog kanudungog na mo to. Kato ang istorya sa pamilya nga nahog dito sa Trans Central Highway. Bana, asawa, duha ka anak. Na nakadungog na kay may istorya no to suwa kadungog. So dai pamilya mo napadong Balamban sakay sila auto. Pagabot sa pinakataas dili ni tinuod ha istorbo tra ni istoryang butbut. Pag nahog sila patay tanan amahan inahan duha ka mga bata. Unya pag ato sa investigador para pag-investigate unsay nakaingon sa disgrasya wa gyud maka-witness, wa gyud maka-testimony kay patay tanan membros pamilya, wa gyud nakakita kay mingaw kayo, wa gyud buhi. Lahom kayo na guba kayo sa sakyanan. May gani pagtan-aw nila sa Manibila, although nalukot ang Manibila, pero dito sa lahom sa Manibila na ay nagluko, nagtiko ko ana ba? Buhi. Pero dili tao, unggoy. Yung sige goy yan tala ni pagutana unggoy, gawas goy. Gawas sa unggoy yon. Goy ngano na disgrasya man ning pamilya ha goy. Kini ding amahan nga nag-drive, nag-unsa din ni goy. Ingon ning unggoy, kaning amahan nag-drive, nag-unsa din ni goy siya. Nag-unsa? Nag-inom sa conclusion, meron yung minutan na sa unggoy. Pwede na disgrasya ni pamilya ha, kaya ang amahan nag-drive, hubog, nag-inom. Kaya kaning inahan goy, nag-unsa din ning inahan goy siya. Kaning inahan, nag-unsa goy siya. Nag-unsa? Yaw-yaw, sa conclusion, pwede na disgrasya ni pamilya ha, kaya ang amahan nag-drive, hubog, ang inahan, sige, yaw-yaw, sige, tagaw-taw. Kaning do ka bata goy, nag-unsa din ni goy siya. Kaning do ka bata goy siya. Nag-unsa? Nag-away. So, samot na conclusion. O, nagdisgrasya ng pamilya ha, kaya ang bana nga nag-drive, hubog, ang asawa, sige, yaw-yaw, sige, tagaw-taw, ang mga bata, sige, away. So, salamat kay Goy, salamat kay Goy. Oh, Goy, ikaw, Goy, nag-unsa di ka, Goy? Ikaw ba? Siya din nag-drive. Istorbo tra na. But if we allow unggoy, ang unggoy may pa-drivers ng pamilya, disgrasya ganit pamilya ha. If we allow nga ang yawa mo ay mo govern, mo ay mo dumala sa atong pamilya, kaguliyang yun yung pamilya. So kinsa may atong pa-drive sa atong family? God alone. Amen? So with that, may God be praised. Papakal ko din.